after na tayo naging Kristiyano, meron ba rito mga pagsasabi na ako'y perfect na dahil ako'y Kristiyano na? 神様を信じても失敗や罪を犯します。 Dahil kahit tayo sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos, still, nandun pa rin we're going to have our failure. Sumasablay natin sa buhay. いろんなことを通して少しずつ信仰が築き上げられて、本当に神様に近づき、真の礼拝者になった人、それがアブラハムです。 Through that failure, araw-araw tayo tumatatag, nag-i-improve tayo, at yung ating pananampalataya ay tumatatag, kagaya rin naman ni Abraham. だから私たちにもまだ希望はあります。 So of course tayo rin, still we have hope. もう諦めちゃいけません。 So never give up. ね、今日はですね、本当に神様を求めて生きた人と、ね、そしてせっかく神様を求めてスタートしたのに神から離れてしまった。 この2つの信仰者について、2人の信仰者について話をして。 So today, yung pag-aaralan po natin is dalawang uri ng tao. Ito yung isa is namuhay siya na sa kanyang pananampalataya at ito yung kanyang ikinamuhay araw-araw. Yung isa is nagsimula na siya sa pananampalataya but umalis pa siya sa kanyang pananampalataya na namuhay siya na hiwalay sa kanyang pananampalataya. 礼拝の後いつもね、スモールグループで話をするんですけど、時々私ね、デイリーブレッドの 毎日読んでいて、それをそこからシェアします。 So normally po ginagawa natin after ng service, nagkakaroon tayo ng ating pinag-usapan natin kung anong ating pinag-aaralan ngayong araw. Minsan, may nilalabas akong daily bread wherein doon ako kumukuha ng topic na isinishare ko sa iyo, di ba? 神山さんもね、最近よく見てる。 Then recently I heard that Mr. Kamiyama also ay binabasa rin niya yung daily bread. すごいわかりやすくいいですよね、So madaling maintindihan, very easy, di ba? Yung mga nakasulat doon. 何週間か前にですね、バケットリストというデイリーブレッドがある。 So several weeks, meron silang pinabish na parang tinatawag natin bucket list. Bucket. Lagayan siguro bucket list. バケットリストですね。皆さん知ってますか？ Alam ba ninyo yun, yung bucket list? それはですね、自分が死ぬまでにやっておきたいことをいろいろリストアップする、そういうリストだ。 Yung bucket list na yun, nilalagay dun yung mga list ng mga tao na meron silang gustong gawin hanggang sila'y nabubuhay. Yung mga bagay na gusto nilang gawin. バケットリスト持ってる人いますか？ Meron ba kayong mga bucket list? Wala. ね、おじいちゃんおばあちゃんだったらね、きっと遺書がウィルみたいにね書くかもしれないですけ So ど。 siguro pag tayo matanda na, yung mga lolo't lola, walang gagawin din magsulat, naiipon yung sinusulat natin doon sa bucket list na yun. そのデイリーブレッドはですね、そのデイリーブレッドを書いている人の友達がバケットリストを書いてたんですね。 So doon sa daily bread na yun, yung may isang kaibigan na gumagawa din siya ng kanyang mga article doon. Merong isang tao na ang kanyang kaibigan ay gumagawa ng mga letter doon sa daily bread. そしてね、友達が彼のところにやってきて、いや今日ね、最近バケットリストの一つをねやり遂げたよって言ったそうです。 So yung kaibigan niya na yun, pumunta siya ron sa isang kaibigan niya at binahagi niya na ngayong araw na ito yung list, yung sulat na ginawa ko sa bucket list ay nangyari. その友達のバケットリストのやり遂げた一つのことというのは、妹をヨーロッパ旅行に連れて行くことだったんです。 So yung bagay na yun, binahagi ng kaibigan sa kaibigan niya, yung kanyang kapatid, ang kanyang pangarap ay kapatid niya makarating sa Europa. Kaya nangyari yon at ito yung pinagmalaki niya. なぜなら彼はですね、友達は何回も仕事でヨーロッパ旅行に行ってたんですけど、ね、妹を一度は連れて行ってあげて、そう願ってた。 Yung tao yon, halos madala siya for business trip, lagi sa pupunta ng Europe. Pero yung kanyang kapatid na babae, hindi pa nakapunta ng Europe. だけど彼はですね、それを聞いて友達のバケットリストを聞いて驚いたそうですね。 Pero yung kaibigan na nakarinig, na sinabi ng kanyang kaibigan yung kapatid niya ay pinag-pray niya at nakarating na doon, nagulat yung kaibigan niya na yon. 死ぬまでにやっておきたいことのリストの中に、ね、自分のためではなくて人のためにやっておきたい、そういうリストをこの人は持ってたんだ。それで驚いたそうです。 Kaya nagulat yung kaibigan niya. Kasi normally, pag ikaw naglagay ng list doon sa bucket list na yun, normally yung gusto mong gawin habang ikaw ay nabubuhay, yung para sa sarili mo. Pero yung ginawa niya is, yung list na nilagay sa bucket list is para doon sa kapatid niya, hindi para sa kanyang sarili. 私たちはどうでしょう？ So for us, ano ba yung ating ginagawa? ね、おじいちゃんおばあちゃんになってバケットリスト、
ね、作るときに、ね、もしくは今でもいいですけど、バケットリストを作るときに、ね、どのくらい、ね、他人のためにやっておきたい、死ぬまでにあの人のために、この人のためにやっておきたい、それがリストの中にどのくらい入ってるでしょう。 So tayo ba gumagawa tayo ng bucket list natin ngayon or pagka tayo matanda tayo magsisimula. Pero ang purpose ng paggawa ng list, tayo ba ginagawa natin para magkaroon tayo ng listahan ng mga bagay na pinapangarap natin sa ating buhay o yung ating pinapangarap para sa ibang tao? 意外とね、リスト作るときには自分のことばっかりきっと書くと思うんです、ね。 Normally po sa atin, di ba, pag tayo gumagawa ng mga bagay na gusto natin gawin sa ating buhay, para lang po sa atin, di ba? ね、やっぱり他の人のことまで考えて書くのをちょっと忘れちゃうんじゃないでしょうか。 Pero ang paggawa ng mga bagay, lista mo yung mga bagay na para sa ibang tao, malamang ito'y madali natin makakalimutan kasi hindi ito para sa atin. 私たちクリスチャンは神様に祝福してくださいとよく祈ります。 Lagi tayo nananalangin sa Panginoon, Lord, kami nawain, ako nawain yung pagpalain. だけど私たちがですね、祝福が与えられるのは私たちだけが祝福されるためではなくて、私たちに与えられた祝福を通して他の人たちに祝福が流れていくために祝福が与えられるんですね。 But alam natin ng ating Panginoon, tayo man ay humili ng pagpapala para sa atin, yung pagpapalang yun ay dumadalo lang sa atin para ito'y pagpalain din o para ito'y maging pagpapala din sa iba. アブラハムの、ね、一番最初の証明、彼の一生涯の証明ですね。それは、ね、創世記の12章に出てきます。 So, yung mission o yung calling ni Abraham, habang siya'y nabubuhay, ay nasusulat sa Genesis そこをちょっと見てみたいと思いますけど、 chapter 12 to 3. Ito po yung calling na 私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。 Ito yung sabi ng Panginoon, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing and all peoples on earth will be blessed through you. アブラハムが祝福をいただいたのは、それはすべての人たちに祝福を流すためです。 Yung pagpapala ng kamtan ni Abraham, ito yung pagpapala na dumaan na sa kanya para pagpalain din yung ibang tao. これがアブラハムのコーリング証明です。 So this is the calling of Abraham. もしアブラハムがたくさん祝福されて豊かになって、うわーラッキー、ね、自分のためだけに使ったらどうでしょう。 So ano mangyayari kaya kay Abraham? For example, siya ay pinagpala, naging isang masagana siya. Sabihin niya, oh, I'm lucky. Ano kaya mangyayari sa kanya? おそらくですね、聖書には出てこなかったですけど、そういう人たちたくさんいたと思いますね。 So probably, nasusulat ito sa Bible, pero wala tayong nakikita sa Biblia na nasusulat na ito pinagpala para sa kanya. アブラハムももし祝福いっぱいもらって、その祝福を全然使わなかったら、他の人に流さなかったら、彼も聖書に出てこなかったでしょう。 So marahil kung siya ay pinagpala, din yung pagpapala niyo ay nasa kanya lang, marahil hindi na siya inilabas, hindi na sinulat si ang buhay ni Abraham sa Biblia. しかし彼はいただいた祝福を用いて、多くの人たちに祝福を流したので、彼は偉大なものと呼ばれ、偉大な信仰者と呼ばれ、聖書に記録されました。 But in actual, si Abraham ay tinawag na dakilang mananampalataya dahil sa kanyang pananampalataya. Hindi lamang doon, kundi yung biyayang ibinigay sa kanya ng Diyos, ito'y dumaloy through sa kanya at ito'y dumaloy sa ibang tao. これは私たちクリスチャンも同じ証明、同じコーリングをもらっています。 So tayo po, we receive also the same calling from God, same call po sa ating buhay. 神様はですね、祝福してください、恵みを与えてください、そのように祈ると、祈りに応えて私たちを祝福してくださいます。 So normally, alam natin na ating Panginoon Diyos, pag dumalangin, Lord, pagpalain mo ko, tunay nga na tayo ay pinagpapala din ng Panginoon. しかしその時忘れてはいけないのは、自分のためだけではなくて、その祝福を用いて他の人たちに祝福を流す時、神様の御心に私たちが叶うようになる。 However, huwag po nating kalilimutan for us to fulfill yung will ni God sa ating buhay. Pag dumalangin tayo, pagpalain mo ko, yung pagpapala hindi lang po para sa akin. Bakit itong pagpapala ay dadaloy sa ibang tao? 他人を祝福して生きる人と自分の祝福だけを願って生きる人、その人生の結末は大きく違います。 So meron pong malaking pagkakaiba yung mananampalataya na ang kanyang dalangin, ang kanyang pagpapala ay para lang sa kanyang sarili at ang isang tao, isang mananampalataya, ang kanyang pagpapala dumadaloy
through him, pupunta sa ibang tao. 今日はアブラハムとロトの人生の結末を通して私たちはこの2つの大きな信仰者の違いを見ていきたい。 Ngayon po, titignan natin sa buhay ni Abraham at saka sa buhay ni Lot. Anong naging katapusan ng kanilang buhay? Samantalang silang dalawa ay parehas din pong mananampalataya. 最初はアブラハムです。 Unahin natin po natin ang buhay ni Abraham. 祝福をいっぱい受け取って祝福を流していった人の、人生を見てみたい。 Titignan natin yung buhay ni Abraham kung saan natanggap niya yung pagpapala sa Panginoon at ang pagpapalang ito ay kanya rin pong ibinahagi sa ibang tao. アブラハム、先週はですね、イサクの誕生の話をしましたけれども、 So last week, pinag-aralan po natin yung kapanganakan ni Isaac. その時に、3人の御使いがアブラハムのところにやってきました。 So bago pa ipanganak si Isaac, alam natin na tatlong anghel ay pumunta doon sa bahay ni Abraham. 創世記の18章を読むとそこは出てますけど So も、 babasahin natin yung Genesis chapter 18, nandun po yung story na yan. 実はこの3人の御使いのうち1人は主だったんですね。主、ロー。 Yung tatlong angel, yung isa po doon sa tatlong angel ay ating 2 Panginoon. 人は御使いが天使でしたけど、1人は神様でしたね。 Yung dalawa doon is isang angel, but yung isa doon sa tatlong anghel, yun po yung ating Panginoon. そして、アブラハムにイサクの誕生だけではなくて、実はですね、ソドムとゴモラを今から、私たちは調査に行って、彼らがあまりにも罪深かったら滅ぼさなければならないんだ、その話を伝えに行きました。 Yung purpose kung bakit pumunta yung tatlong anghel is for them, para mabigyan ng isang babala na sa araw na ito, isang anak ni si Isaac ay mapapanganak. At the same time, yung Sodom and Gomorrah ay kanilang pupunta, kahanapin nila yung mga makasalanan. Kung merong makasalanan, gugunawin nila yung lugar na yon. その時ちょっとおかしなことが起こる。 So, during that time, kung titignan natin, parang hindi normal na pangyayari ang naganap. なんとアブラハムが神様に、神様、正義を行ってください。そうやって説得するんですね。 So, during that time, of course, si Abraham, parang binibigyan niya, Lord, gumawa ka ng makatwirang bagay. Yun ang kanyang そこをちょっと読んでみたいと思いますけ persuade ど niya ang も、 Panginoon. アブラハムが近づいて申し上げた。あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのです。もしやその町の中に50人の正しい者がいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるのですか。その中にいる50人の正しい者のためにその町をお許しにはならないのですか。正しいものを悪いものと一緒に殺し、そのためは正しいものと悪いものとが同じようになるというようなことをあなたがなさるはずはありません。とてもありえないことです。全世界を裁くお方は公義を行うべきではありませんか。 So ito yung sabi ni Abraham, approached him and said, Will you sweep away the righteous with the wicked? What if there are 50 righteous people in the city? Will you really sweep it away and not spare the place for the sake of the 50 righteous people in it? Far it be from you to do such thing, to kill the righteous with the wicked, treating the righteous and the wicked alike. Far it be from you. Will not the judge for all the earth do right? そうすると、神様がアブラハムにこのように次のように答えられました。 Then after nasabi nito ni Abraham, ito yung sinagot ng Panginoon kay Abraham. 主は答えられた。もしソドムで私が50人の正しいものを町の中に見つけたら、その人たちのためにその町全部を許そう。 So the Lord said, If I find 50 righteous people in the city of Sodom, I will spare the whole place for their sake. その後ですね、アブラハムがどんどんね、彼はね、グッドニゴシエーターですね、もうね、交渉上手。いや、5人もしかしたら少ないかもしれない。10人少ないかもしれないね。40人だったら、30人だったら、最後は10人、たった10人でも正しい人が、いて、その10人を殺すんですか、そんなことやめてくださいっていうんですね。 So kung titignan natin dito si Abraham, ang pati niya, parang naging negotiator siya between ng God sa Sodom. Kasi sabi niya, alam ko, marami yung 50, pero kung halimbawa 40 o 30, o gawin na natin 10 na makatwirang tao, pag mayroong makatwirang tao na natagpuan sa Sodom and Gomorrah, gugunawin mo pa rin ba ang Sodom and Gomorrah? 神様はお人よしです。 So kung titignan natin dito, parang nalalagay ang Panginoon sa isang lugar na parang sinusubukan siya. アブラハムがいつもバーゲン頼んでね、ディスカウントもね、
もうちょっと負けてください。 Bakit? Kasi si Abraham ilalagay siya sa isang lugar na nakikipag-bargain si Abraham sa kanya. どのくらいソドムに人が住んでたか知らないですけど、 So hindi natin alam kung ilan yung population ng Sodom and Gomorrah. ニネベとかと同じような町だったとしたらね、何万人っていたかもしれない。 So titignan pa siguro daang libo, sabihin natin milyon yung mga tao na nakatira 神 mo. 様10人までね、おまけしました。よし、10人でもいたら全部許した。 But ang bargain ni Abraham ay nanalo pa rin siya. Sabi niya, kung meron mang 10 na makatwiran dun sa lugar na yun, matatawarin ko pa rin yung lugar na yun. 一体これ何が起こったんでしょう。 So ano ba yung actual na nangyari? アブラハムが神様を説得して神様の考えが変わったんでしょう。 So sa palagay ba ninyo dahil sa persuasion, sa negotiation ni Abraham kay God, kaya nagbago ang isip ni God? まるでね、アブラハムの方が頭が良くてね、賢くて、ね、神様あなた正しいんですから、ね、正しい人はこうやってください、ね、もうちょっと正しくしなきゃ、ね、そんな風に、ね、神様の考えが変えられたんでしょう。 O marahil dahil sa kanyang pag-persuade kay God, na sinasabi niya, Lord, di ba ikaw yung makatwirang Diyos? Nasa iyo lahat ang kabutihan? Siguro hindi kayo sa kanyang pala, kaya nabago ang kaisipan ng Diyos? そうではありません。 No, hindi po yun. Hindi po yun yung naging dahilan. まさか神様の方がアブラハムより賢くない、そんなことはない。 So, of course, hindi po pwede na si Abraham ang mas maging matalino kaysa ating Panginoong Diyos. これが皆さん、取りなしです。 Ito po yung sinasabi natin intercessory o sinasabi intercessory prayer. このアブラハムの取りなしを通して、ね、アブラハムはより深く神様を発見していきました。 Through Abraham's intercessory prayer, yung wish niya kay God, dininig yun ng Panginoon at dinidinig pa rin ng Panginoon. アブラハムが知った、ね、新しく知った神様、ね、発見した3つのことがあります。 So meron pong tatlong bagay na natagpuan natin si Abraham sa kanyang pakikipag-usap sa Panginoong Diyos. 取りなしの中で彼は何を知っていたのか。じゃあその1つ目。 During his intercessory, ano ba yung kanyang natuklasan? 1つ目はですね、神は裁きよりも憐れみを愛される方だということをアブラハムは知りました。 So nalaman ni Abraham dito sa kanyang intercessory prayer na God loves mercy more than judgment. 神様という方はですね、皆さん本当に正しい方です。 So alam natin ang ating Panginoong Diyos is really true God. Ibig sabihin, laging makatuwiran. 100% righteousness の方です。 So he is a person wherein yung 100% na righteousness ay nasa sa kanya. 罪に対しておまけをしない方です。 Hindi niya tinotolerate, wala siyang binabawas pagdating sa kasalanan. 妥協をしたり見逃したりはできません。 He is not conforming or tolerating yung sin. それが 100% 正しい義の方。 Ito yung sinasabi ko, He is a righteous God. しかしアブラハムは、ね、神様に取りなしをして話していくうちに、神様は正しくて罪を裁かれるけれども、しかし憐れみの方を優先される方だということを知ります。 But Abraham discovered during his intercessory with God na although God is really a judgmental God, na hindi niya tinatanggap ang ano pa mang uri ng kasalanan, number one, kanya nakita as God is a merciful God. アブラハムが知ったことは、神は 100%、ね、罪を裁かれるけれども、しかしまた 100% 憐れみに満ちている方だと知ります。 Alam din ni Abraham, natuklasan niya na God is really, ginajudge niya yung kasalanan, 100%. But, on the other side, 100%, andun yung mercy. じゃあ2番目、神様は、ね、アブラハムは、取りなしの中でどういう神様を発見したでしょう。 So number 2, during Abraham's intercessory, ano pa ba yung pangalawa na kanya natuklasan? 2番目はですね、神様は取りなす人を探しているという。 God is looking for intercessors. 創世記の18章の22節を読みます。その人たちはそこからソドムの方へと進んでいった。アブラハムはまだ死の前に立っている。 Sabi dito sa Genesis 18:22, the men turned away and went towards Sodom, but Abraham remained standing before the Lord. 3人の神様と2人の見つかりが来たんですけども、2人の人たちはですね、ソドムの方に行きました。 So for the 3 angels, so aside from the Lord, yung 2 angels, they proceed to Sodom and Gomorrah. しかし、ね、神様はアブラハムのところに残ってくださった。 However, yung isa po doon is naiwan sa harapan ni Abraham. ね、これはですね、他の訳では、ね、
アブラハムが主の前に立っていた。これはこういうふうに書いてますけども、他の訳ではですね、主がアブラハムの前に立っていたと訳する訳もあります。 In other translation, kung titignan natin yung translation dito, Abraham remains standing before the Lord. In other translation, iba po, the Lord remains standing before Abraham. Baliktad. どういうことかというとです So, ね、 ang ibig kong sabihin nito, 神様は罪人を裁かれます。 ibig sabihin, God is really give judgment to those sinful people. しかし神様は裁きをする前に誰かがその間に立ってくれる人を求めている。 However, before He gave the judgment, He really decided to have one intercessor para siyang tagapamagitan dun sa taong hahatulan. 主は、ね、罪人と神様の間に立ってくれる人を求めています。 He is demanding, is looking for a person na tatayo sa harapan ng sinner and God. モーセも同じ働きをしました。 So the same also the purpose o yung parang buhay ni Moses. イスラエルの民がいつも罪を犯して、もうね、神様が怒りました。もうこの民全部滅ぼして、モーセ、お前だけを生かし、お前から、ね、もう一度民を起こすよと言ったときに、彼は神の前に、ね、イスラエルと神の間に立って、神様はそれをしないでください。 Alam natin kung ano yung buhay ni Moses, di ba? Na lagi siya nakatayo sa harapan. Every time na nagkakasala yung mga Israelita, si God sa kanyang anger, andun yung judgment na gusto niya ibigay sa mga Israelita. Pero, nandun si Moses na tumatayo, Lord, patawarin mo sa pamamagitan ko. Bigyan mo ng kapatawaran yung mga taong ito. At anong ginagawa ng Panginoon? Pinapatawad pa rin niya yung mga Israelita. 神様は裁きを行わなければならないんですけれども、ね、その間に立ってくれる弁護士、ね、仲介者をいつも探しています。 God is really willing to give the judgment sa mga nagkakasala. But, He is looking for a person na tatayo, parang abogado sa kanyang harapan between the sinner and Him. イエス様は大祭司だと書いてますね。 Nasusulat sa Biblia na ating Panginoong Jesucristo is the high priest. ね、天で大祭司の務めをしているとヘブル書で書いてます。 Nasusulat sa Hebrew na ang ating Panginoong Yesus ay nasa kalangitan bilang isang high priest. イエス様は一体大祭司って何やってる？ Ano ba yung purpose ng high priest? ね、儀式をやって、あとこういうことやってるんでしょう。 Ang ginagawa lang ba ng high priest ay gumawa ng seremonya? ね、皆さん、イエス様はね、どういうところに座ってるか知ってますか？ Alam ba ninyo kung saan nakaupo ang ating Panginoon Yesus? どんな椅子に座ってるでしょう？ Ano bang uri ng upuan ang kanyang kinalalagay ngayon? どうだ？ Yeah. Migi no izani is what they must. さすがもう聖書をよく知ってますね。 You are really ano ba to, familiar with the Bible? Alam mo yung kasagutan? 聞く人間違えて誰かなんか間違いの答え言ってくれないかな。 Meron, inisip ko kasi baka mali yung may sagot ninyo. ね、聖書に書いているのは、ね、イエス・キリストは神の右の御座に着座した。 It is written in the Bible that our Lord Jesus is now sitting on the right seat of God. なんで左に座らないんでしょう？ Bakit hindi siya sa kaliwa? Bakit siya nasa kanan? 普通はですね、聖書的には夫婦っていうのは夫が右で左側に女性が立つの座るもんです。 Normally po kasi nasulat na sa kanan yung asawang lalaki nakaupo, yung asawang babae nasa kaliwa. 聖書で右という時にはですね、常に権威とか力とかを表しています。 Because in the Bible, it represents, pag sinabi mong right, it represents yung power. しかしですね、なんとイエス様、神様の右に座っておられます。 But pinakawalalan natin na ang Panginoon ay nakaupo sa kanan ng ating Panginoong Diyos. なぜでしょう？ Bakit siya ay nakaluklok sa kanan ng Panginoong Diyos? それは取りなしのためなんです。 For Him to be an intercessor. 神様は裁判官のような方です。 Because our Lord God is like a judge. 罪を認めたときに裁判官をね、パーンと金槌を下ろして判決を言い渡します。 When He decided na ito, taong to ay nagkasala, automatically yung judgment ay binibigay ng 裁判 Diyos. 官が金槌を振り落として叩いたら、もうそのね、決められた刑を誰も変えることはできません。 Alam natin na yung judge, pagka pinalo na niya yung kanyang hammer sa mesa, yung kanyang judgment ay hindi na po yun mababago. その神の右の手が振り落とされるときにですね、イエス様は、ちょっと待ってください、ね、ちょっと待ってください、まだ待ってください、ね、これが取り出しの働きですね。 Ang purpose ng ating Panginoong Diyos, bakit siya nakaupo sa kanan ng Diyos? Once na ang Panginoong Diyos ay magbigay ng kahatulan, ang purpose niya is
to stop yung kanang kamay ng Panginoong Diyos na wag mo munang hatulan yung nagkasalang ito. Yun ang kanyang もし私たちが裁判で立った時にそういう人がいたら私たちは助かりますね。皆さん So of course kung tayo din ang hatulan ng judge at merong intercessor na nakatayo o nakaupo dun sa gilid ng judge, makalaking bagay, malaking tulong para sa atin, di ba? イエス様はですね、毎日それを私たちのためにしてくれてる。 Every day, our Lord Jesus, ganun po ang kanyang ginagawa for the sake of us. ね、先月1ヶ月一度も罪を犯さなかった人いますか、ここに。 Sino ba yung hindi nagkasala nung nakaraang buwan, nung nakaraang linggo? 誰もいないですよ Wala, ね。 di po ba? Lahat tayo もう nagkasala. 罪を犯したら神様が、 Dahil ang ating Panginoon Diyos, pag once tayo nagkasala, agad-agad yung judgment ay kanyang だけど私たちが罪を犯すためにイエス様が首を止めてます。 since our Lord is there, alam natin, pagka tayo nagkasala, siya ang nagbibigay ng pampalubang loob sa ating Kami Panginoon sama, Diyos. Upang tigilan yung kahatulan ng Lord Kami God, sama. wait, God, wait. 彼にはね、私の十字架の血潮が塗られてるんです。 Pinapaalala ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Jesus sa ating Panginoong Diyos na yung tao ito kay nagkasala, ang dugo na dumanak sa akin, ang siyang nagbibigay ng 私のね、十字架を思い出して彼を許してあげてください。 He is always reminding that Lord God, because of my cross, forgive the sin of this person. これは、ね、イエス様が右の座に使われたのは神様の御心です。 So this is the will of God that our Lord Jesus ay paupuin dun sa kanang bahagi ng kanyang. 神様いつも、ね、裁きをしなければならないんですけど、誰か取りなす人、他人のために取りなす人、隣人のために取りなす人を神様は願っておられます。 Ang ating Panginoong Diyos ay tunay nga na pagka nagkasala agad dapat ibinibigay niya yung judgment. But since nandun ang ating Panginoong Jesus, siya ngayon na nagbibigay, tumatay yung intercessor para pigilan yung kahatulan ng Panginoong Diyos. 神様が私たちに願っているのは、私たちが、ね、私たちの友達、家族、友人、教会、隣人の人たちのために取り出して、ね、神の前、神と人との間に立つこと、それを願っておられます。 Kung ano ang kalooban ng Panginoong Diyos sa ating Panginoong Jesus, ganoon din po sa ating lahat. Tayo, tatayong intercessor para sa ating kaibigan, para sa ating mga kapatid, para sa ating mga kasama, para sa mga tao na nakakahalubilo natin sa araw-araw. そのように生きたとき、主は、ね、私たち天国に行ったときにこのように言われます。マタイ25の40。ちゃんと聞いて。 So ito yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos na susulat dito sa Matthew. 最も小さいものの者たちの一人にしたのは私にしたのです。 Sabi dito, whatever you did for the one of the least of these brothers of mine, you did for me. 私たちが最も小さいものの一人のために取り出したとき、神様が私たちの取り出しを覚えてください。 Alam ng Panginoong Diyos na kung ano ang in-intercede natin sa isang kaliliitang tao na kasama natin, yun ay ating parang utang sa ating Panginoong Diyos. 3番目、ね、アブラハムが、ね、神様と取り出しているとき、神様ともうニゴシエーションしているときに、ね、神様のどういうことを発見したんでしょう。 The third thing that Abraham discovers when he's doing the intercessor is 3番目は、神は罪人たちを義人によってあがなわれる。 so ito yung God redeems sinners by righteous men. ね、アブラハムが神様に、ね、もし50人でもいや10人でも正しい人がいたら、ね、あなたはその町を許さないのですかと言った時に主はもしソドムで私が50人の正しいものを町の中に見つけたらその人たちのためにその町全部を許そうと言う。 Ito yung bargain ni Abraham. Sabi niya sa Panginoon Diyos, paano Lord kung merong 50 or 10 na tao na makatwiran na matagpuan sa lugar na yun? Ito ba'y patatawarin mo? Ang sagot ng Panginoon. The Lord said, if I find 50 righteous people in the city of Sodom, I will spare this whole place for their sake. ソドムとゴモラっていうのは皆さんものすごい罪深い町でした。 Alam natin na ang Sodom and Gomorrah is really a sinful city. ね、御使いたちが、ね、ソドムの町に、ね、行った時に、ね、彼らをレイプしようとしたんですね。町中の人たちがやってきて。 Alam natin na yung dalawang angel, nung sila ay pumasok sa Sodom and Gomorrah, nung sila nakita ng mga lalaki doon, nag-attempt yung mga lalaki para i-rape o gasain yung mga angels. ね、ロトがエンジェルを守ろうとした時にロトさえも殺そうとしましたね。 Nung si Lot ay umapil para iprotektahan yung dalawang angel, ang ginawa ng mga taga-Sodom, gusto rin nila sanang patayin
si Lot. ソドムの人たちは正義を憎み、悪を愛する人。 Alam natin na ang mga tao sa Sodom and Gomorrah, they hate righteousness, but they love yung evil. しかし、そのような罪深い町だったのに、もし10人でも正しい人がいるんだとしたら、その町の人全部を許す。神様ものすごい気前のいい方ですね。 However, tignan natin yung sagot ng Panginoon. Sa loob ng napakaraming makasalanan, pag minatagpuan siyang 50 o 10 lang, lahat ng makasalanan ay kanyang patatawarin in behalf of that persons. これはイエス様の十字架の許しの予言的な約束です。 So this is a prophetically message na ito'y mangyayari at ito may ginawa ng ating Panginoong Jesus para sa lahat. ソドムの町、何万人も悪い人がいても、もし10人でも正しい人がいるんだったら全部を許す。これが神様の心です。 So this is the will or the heart of God na although milyong tao na makasalanan na nandun, kung meron man siya katagpuan na 10 man lang na makatwiran, matatawarin niya yung 1,000 o milyong tao na nagkasala sa kanya. 神様は正しい人が悪い人と共に滅びることを願っております。 God, hindi po dinidesire ni God na yung makasalanan ay mapahamak lahat. しかしですね、正しい人がもし悪者のために命を投げ出したとしたら、神様はそれを無駄にはなさらないから。 That's why yung mga makakatwiran o makatwirang tao, once they intercede for those sinners, hindi po yung ipapawalang bahala ng ating Panginoon Diyos. たった一人でも本当に神の前に正しい人がいたとしたら、神様は全世界の罪を許す、そのような心を持っている。 Alam natin kung anong uri ng puso ang ating Panginoon Diyos na even though isa lang ang taong makatwiran, in behalf of lahat ng makasalanan, matatawarin pa rin niya yung lahat ng mga makasalanan doon. アブラハムから2000年後に本当に罪のない正しい人を神様は見つけ、その人が死ぬ代わりに全てを許しました。 Alam natin na nangyari ito 2,000 years ago, sabihin na natin from Abraham's time, papunta sa ating Panginoon, isang tao ang itinanganak na ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa buong sanlibutan para tayo patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. 神様は罪人たちを義人によって贖われるから。 Because God, alam natin na ang Panginoong Diyos, to redeem, gumagawa lang siya ng isang bagay, yung naghanap sa isang tao na makakapag-redeem para mapatawad ang lahat ng kasalanan ng mga makasalanan. これがアブラハムの発見したことですね。 So this is yung ibig sabihin character ng Diyos na na-discover ni Abraham sa kanyang pag-intercede. 私たちもここの箇所を読んで発見したことです。 So ito rin ay nabasa ko, na-discover ko din habang pinag-aaralan ko yung portion ng Bible na to. 悪者が許されるためには、義人の命が必要なんだっていうこと。 So for the sinner to be forgiven para sa kanilang makasalanan, kailangan ng isang makatwiran na magsakripisyo para mapatawad. ローマ書の5章の8節にはこのように書いてます。 So ito po yung nasusulat sa Romans chapter 5 verse 私たち 8. がまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにし Sabi ている。 dito, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. このようにですね、アブラハムはなんとか神様を説得してね、もうなんとか神様の考えを変えようと思ってたんですけど、実は、アブラハムの考えが変えられてたんですね。 So kung titignan natin dito, si Abraham he is doing his best para talagang ma-persuade si God na mabago ang kanyang isip. But in actual, mali po. Si Abraham, ang kanyang kaisipan ang nabago. Kundi hindi po nabago ang isip ng Diyos, kundi ang isip ni Abraham ang nabago. あ、神様は裁きだけではない、もっと憐れみの大きい方だ。 He discovered that, oh, God is not a judgment God, but He is a full merciful God. あ、神様は裁きをもう決めていたのに、ね、取りなす人の祈りを聞いてくださる方だ。 He discovered that even though God is decided na ibigay na yung judgment doon sa taong yun, still, pag merong isang intercessor na mag-intercede sa taong yun, yung judgment ay napipigilan. あ、神様はもし義人が一人でも二人でもいたら、ね、その人たちの命の代わりに
罪人たちをあがなわれる方。 We discover that God, dahil sa isang makatwirang tao, dalawang, tatlong makatwirang tao, kahit na daang libo pa ang masasamang tao, mapapatawad niya dahil sa pamagitan ng pag-intercede ng mga makatwirang tao. これがですね、皆さん、鳥なしの祈りの祝福です。 This is the blessing na natatanggap ng mga intercessors. Sabihin natin, intercessories. 神様はですね、鳥なす人にご自身の心を知らせていくんです。 Alam natin na ang kalooban ng ating Panginoong Diyos ay kanyang inihahayag dun sa mga taong tumatayo bilang tagapamagitan or intercessors. 神と人との間に立って鳥なす人にご自身の心を明らかにさせていく。 Why? Because God really hinahanap niya yung tao na kung saan tatayo na tagapamagitan. And with that person, inihayag niya yung kanyang kalooban sa taong yun para maihayag din niya doon sa ibang mga tao na nailangan. そして私たちが取りなしていくときに私たちの心を作り変え神様の心と一致するように私たちの心を作り変えてください。 Then as we stand as an intercessors between God at yung mga kasalanan, since nare-receive natin yung revelation mula sa ating unti-unti, our heart is changing. At ang ating puso ay nagiging kaumbagi ng puso ng ating Panginoon. 第一コリントの2章15と16にこのように書いてあります。 So nasulat po dito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 御霊を受けている人は全てのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられません。一体誰が主の御心を知り、主を導くことができたか。ところが私たちにはキリストの心があるのです。 Sabi dito, the spiritual man makes judgment about all things, but he himself is not subject to any man's judgment. For who has known the mind of the Lord that he was instructed, but we have the mind of Christ. 御言葉の通り、アブラハムが一体神様の心を知り、神様を導くことができたんでしょうか。いや、そうではない。神様に取りなしをしていくときに神様の心を知り、神様の心と一致して、神様の心をアブラハムは持つようになりました。 So alam natin na habang pinipursade ni Abraham si God, nabago pa niya yung kaisipan ni God o hindi. As he stands as intercessors, alam natin na ang puso ng Panginoon ay sumakanya, ang kaisipan ng Panginoon ay sumakanya, kaya ang kanyang naging character unti-unti na bago hanggang sa naging kagaya o ibig sabihin yung communication niya kay God ay naging buo. これが、鳥なしのために、祈る人に与えられる祝福です。 So this is the blessing that God gave to those intercessors. 人の祝福のために祈る人に与えられる祝福です。 So this is the blessing na ibibigay din niya sa mga tao, sa mga intercessor na laging tumatayo na namamagitan sa Kanya. 私たちが祝福をただ独り占めするのではなくて、人のために祝福を流し、人のために取りなしをして祈っていくときにキリストの心を私たちは与えられる。 So this doesn't mean that we receive yung blessing kay God para lang po sa atin. No, ma-receive natin yung blessing na yon para ang blessing din na ito ay may bahagi rin po natin sa ibang taong nangangailangan. じゃあ次、自分の祝福だけを求めた人、その人を見てみて。 Okay, titignan naman natin ngayon yung buhay ng isang tao na kung saan ang blessing gusto lang niyang makamtan para lang sa kanyang sarili. それは、ロトの Ito yung buhay o pagkaan natin buhay ni Lot. ロトという名前はですね、それは代わり、覆われているという意味。 Yung pangalang Lot, the meaning of Lot is to cover, yung covering. ヘブル書の11章の一節にはこのように書いてあります。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるもの。 Sabi sa Hebrew 11:1, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not. だから信仰というのは、目で見えるものによってではなく、目で見えないものによって生きることが信仰です。 So that's why pag sinabi nating faith, hindi po ibig sabihin na namumuhay tayo sa mga bagay na nakikita. Pag sinabi natin pananampalataya, tayo nabubuhay sa mga bagay na hindi natin nakikita. しかし今までずっとね、このシリーズで話してきたように、ロトはですね、目に見える祝福、目に見える繁栄を求めていきました。 But alam natin na throughout sa pag-aaral natin sa series na ito na ang buhay ni Lot, hinahangad niya lagi yung mga blessing na nakikita ng kanyang mga mata. Yung mga pagpapala na kung saan ay kayang abutin na ng kanyang kamay. 霊的な祝福よりも
物質的な祝福を求めて生きてきました。 So, ang pamuhay ni Lot, hinahangad niya sa kanyang buhay, not the spiritual blessing, but yung mga material blessing, yun ang kanyang hinahangad. 皆さん、クリスチャンでも、もしこの世の物質的なもの、目に見えるものによって生きていったとしたら、私たちの信仰に覆いがかけられていきます。 So tayo din po bilang Kristiyano, kung ang ating pananampalataya gagamitin na natin para hangarin yung mga bagay na nakikita natin sa libutan, yung ating pong pananampalataya tatakpan noon at babagsak. 私たちの信仰に覆いがかけられていくときに、ね、神様を見ることができません。神様の御心を見ることができません。導きを見ることができなかった。 Dahil if we will do that, na yung ating faith ay natatakpan ang mga hangarin natin sa libutan, we're not able to see kung ano man ang kalooban ng Diyos. Hindi natin makita yung tunay na kaluwalhatian ng Diyos. 信仰に覆いをかける3つの要因を見ていきたいと思います。 So, merong tatlong cause, sabihin natin kondisyon, na kung saan natatakpan yung pananampalataya natin. 1つ目は肉欲ですね。 Ito yun. Ito yung isa nagtatakip sa ating pananampalataya. ヤコブ書の1章15節にこう書いてます。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。 Sabi dito sa James 1:15, then after this heart has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. このロトはですね、信仰がなかったわけではありません。 Hindi natin masasabi na walang pananampalataya si Lot. ロトも神様を信じてたんですね。 Lot also believed in God. ね、ロトの信仰によってアブラハムと一緒に、ね、ウルから出てきて、ハランを出て、カナンの地にやってきました。 Lot also walked with Abraham from lugar ng Ur hanggang sa lugar na kanilang pupuntahan. ロトも本物の神様を信じていた。 So also Lot, he believes the real God. しかし、彼の問題は優先順位が間違っていた。 But his problem is yung priority ng kanyang buhay. わかりますか？ね、クリスチャンでも、ね、信仰だけで生きてるわけではなくて、常に欲というのは出てきます。 Alam natin na mga Kristiyano, hindi lang tayo nabubuhay by faith. Meron din pong lust. Yung ating mga hangarin, yun ang nagkasama ng faith. ね、いつも信仰と欲がね、戦ってるんですね。 Normally po, laging naglalaban yung faith natin at saka yung lust ng ating flesh. だけど信仰を掴んで生きるときに、私たちは信仰によって生きるようになる。 But, every time na hawakan natin yung faith, yun yung time na tayo namumuhay sa pananampalataya. しかしロトの場合は信仰と欲が出てくるときにいつも信仰に覆いをかけて欲を選んでいきました。 But for Lot, ang ginagawa niya is hahawakan niya yung pananampalataya. But para sa kanya, nakikita lagi niya na lamang ang lust o yung desire ng kanyang flesh. Ano pat laging bumabagsak ang faith, doon ang iibabaw para tatakpan ng kanyang pananampalataya ng lust. どんなクリスチャンでもね、聖霊様が住んでる。 Kahit sino pang Kristiyano, ang Holy Spirit ay nag-indwell sa loob natin. もし神様の導きでない方に行こうとしたら聖霊様がアラームを鳴らすんですね。ブーブー、そっち行っちゃいけないってね。 Dahil normally alam natin na ang purpose ng nasa ng Banal na Espiritu para tayo gabayan. Samantay maligaw, ang Espiritu ang siyang nagre-remind sa atin. 信仰の弱いクリスチャンでも、ね、そのアラームを感じます。あ、こっち行っちゃ多分いけないだろう。 Alam natin na yun na nagre-remind sa atin, kahit na weak Christian o yung pananampalataya, mahina pa, nandun yung Banal na Espiritu na nagre-remind sa atin pagka tayo naliligaw ng landas. しかし、ロトはですね、そのアラームがいつも鳴るときに、あ、うるさいうるさい、もう朝起きるときにタイマーを消すようにね、カバーをかけて、それを御霊の叫びを聞こえなくしてですね、御霊の警告を聞こえなくして、自分はいつも欲に従って生きた。 But si Lot, ang ginagawa niya, although nire-remind siya ng Banal na Espiritu na nasa kanya, every time siya ay naliligaw ng landas, ang ginagawa niya, parang alarm clock kapag umaga. Kahit narinig na niya yung ring, tinatakpan niya yon para hindi niya marinig. So ang tendency noon, hindi niya na naririnig, kundi sinusunod na niya yung kanyang desire o yung kanyang lust, at yun ang kanyang sinusunod sa araw-araw ng buhay. 皆さん、欲はね、罪じゃありません。 Yung lust natin, sabi natin yung desire is not the sin itself. 欲を選ぶと罪。 But once we decide na yung lust na yun ang kunin natin, saka tayo magkakasala. 欲がはらむと罪を生み、そして罪がはらむと、ね、罪が熟すると死を生む。だからクリスチャンでも欲が出てくるんですけど、そちらを選ばなければ私たち罪を犯さない。 So alam natin na pag yung desire ay nangyari na, kasunod noon,
ay yung kasalanan na. At pag kasalanan nangyari na, ito'y namamatay. But for us as a Christian, pag ipinili na natin yung desire at sinundan na natin ito, doon lang ngayon natin sumusunod na tayo kung ano man ang hinahangad na natin laman sa buhay. この世の人の言い訳はですね、欲とかっていうのはね、もう自然なものだから、そういうのは当たり前なんだってよく言いますけど。 So normally, yung ginagawa natin excuse ngayon sa mundo na pagka ang desire ay lumabas sa ating buhay, sinasabi na, oh, it's just a nature, natural lang ito, kaya dapat sundan natin at gawin natin kung ano ang minanasa ng ating buhay. そうじゃない。 But hindi po dapat gano'n. 欲とともに御霊がいます。 Meron pong lust, together yung desires na nandun po yung banal na Espiritu. 信仰のないクリスチャンじゃない人たちも欲もありますけれども、心の良心っていうものを神様は与えています。 Even for those non-Christians, merong lust at meron pong sinasabi natin konsensya na laging magkakasama. 人はどちらかを選んで自分の人生を決めていく。 And it's up for that person kung ano ang kanyang pipiliin. Yun ngayon ang magiging kanyang buhay. 選ぶのはその人の責任。 Yung pagpipili noon is the responsibility of that person. ロトは欲を選んで彼の信仰が死んでいきました。 For Lot, he decided to choose yung kanyang desires. 2番目、何が信仰にカバーをかけるのか、覆いをか So けるのか。 number 2, ano ba yung nagko-cover sa ating mga pananampalataya? これはですね、不従順です。 Number 2 is yung disobedience. 聞き従わないということですね。 Ibig sabihin, hindi natin sinusunod. 神様の証明は、私の示す地に行きなさい。これがアブラハムとロトに与えられた証明です。 The calling of God para kay Abraham at kay Lot is to go dun sa lugar na kung saan ko kayo pinapapunta. 実は全てのクリスチャンたちの証明は、コーリングはこの証明です。 So the same din po for all Christian. Kung ano yung calling ni Abraham at Lot, ganun din po yung calling natin mula sa ating Panginoon Diyos. 自分の生きたい人生ではなくて、私の御心に従っていきなさい。これが全てのクリスチャンに与えられている一番大切な証明です。 So this is the most important calling na binigay sa atin ng Panginoon Diyos. Not to go to the place kung saan natin gusto, but to go to the place kung saan tayo dapat na pinapapunta ng Panginoon Diyos. 毎日毎日神様はですね、聖霊によって御心を示し、あなたは今日ここを選びなさい。この人に挨拶をしなさい。こういうふうにね、信仰を持っていきなさい。私たちに示してください。 Every day is God is telling us through the Holy Spirit na pumunta ka sa lugar na ito, puntahan mo yung tao ito, gawin mo yung bagay na ito. Si God ay nag-speak sa atin sa pamagitan ng His Holy Spirit. 亀山さんが今日言ったようにね、広い大きなもんじゃなくて、狭いもん、こっちに行きなさい。聖霊様はいつも教えてくださいます。 So ganun din po ang ating banal na spirit, yung banal na spirit. Kaya yung sinabi ni Mr. Kamiyama kanina, pumunta ka dito sa isang maliit na gate, the narrow gate, na doon sa white gate. Parang ganun din ang laging binubulong sa atin ng Holy ね、 Spirit. さゆりちゃんとこうやってお姉ちゃんがいなくても、ちゃんと日曜日教会に行きなさい。ちゃんと従ってます。 So ganun din kahit wala si ate, 選んでますね。 punta ka ng church. Yun lagi ang ginagalo, sinasabi ni Mr. Kamiyama sa kanyang anak. 神の示す方向に私たちが行くときに、最後、私たちがたどり着くところ、そこが天国です。 Kasi normally po, pag once na sinundan natin, yung kung saan tayo pinapapunta ng Panginoon Diyos, yung end ng lugar na yun sinasabi natin in heaven. しかしですね、ロトは、その右か左か、その岐路に来たときに、選ぶときに来たときに、いつも神様に従わないで、彼はソドムの道を選んでいきました。 However, si Lot, makikita natin na pag dumadating na siya doon sa lugar na kung saan magdi-decide na siya sa kanyang sarili, hindi niya sinusunod yung kalooban ng Panginoon. But, tinitignan niya anong kanyang desire, anong ang kanyang pinipili ay yung Sodom and Gomorrah. 彼は神様を信じてましたから、ソドムの町に一歩入ったら、そこがどれだけ罪深くて汚れている町か分かってたはずですね。 So, we believe na si Lot alam din niya, dahil siya'y mananampalataya ng Diyos, pag siya'y pumunta sa Sodom and Gomorrah, alam niya ito'y makasalanang lugar, alam niya kung ano magiging pagkakaiba niya sa mga taong nandun. 私の住んでいる札幌っていう町は素晴らしい美しい町です。 So, for us, yung tinitirhan namin na lugar sa Sapporo is napakagandang lugar. だけどそこの真ん中にソドムとゴモラがあるんですよね。
But in the midst of that city, nandun po yung Sodom and す Gomorrah. すきのといってね、5000軒以上、ね、キャバレーとかバーとかいろんなそういうね、もう汚れた、店がいっぱい固まってい Ito ます yung lugar na sinatawag namin Susukino, na kung saan nandun yung mga bar, na kung saan iba't ibang uri ng mga tao ang naroon, at puro mga makasalanan sa nilang ginagawa. みんながね、外国から来て何も知らないで車で通り過ぎただけでも、ここの街はおかしいってすぐ分かる。 So kahit sinong tao, kahit bagong foreigner ang pumasok sa lugar na yon, kahit hindi pa niya alam yung lugar na yun, pag siya'y napadaan, alam na niya na abnormal yung lugar, yung takbo ng siyudad na た yun. くさんの女の子がね、なんかウサギの格好したような写真とかいっぱいビルについ Bakit? てます。 Makikita mo kasi iba't ibang picture ng mga babae na nakapost na kung saan-saan mga lugar. そして昼間はね、店が全部閉じてます。 Pero titignan natin pagkahapon, ang lahat ng mga restaurant, lahat ng mga building doon ay sarado. 昼は死んだ街なのに、夜になると生き返るんです。 Pag-araw, patay ang siyudad na yon. Pagdating ng gabi, kita ang buhay na buhay ang lugar. ロトはね、そこに行ったらもうすぐ分かったはずです。 So si Lot, alam din niya na once na siya pumasok doon, alam na niya nakakaiba yung lugar na kanyang pupuntahan. しかしなぜからそこに住み着いたんでしょう。 Bakit nag-decide si Lot na doon siya tumira? ね、聖霊様はね、そこに住んじゃいけない。何度も毎日語ってたと思います。 Every day probably yung Holy Spirit ay nagsasabi sa kanya, huwag kang pupunta doon, huwag kang titira doon. 神様は何度もロトに、ね、実はやり直すチャンスを与えています。 Even God, He gave Lot several times para siya ay magbago. 一番最初、アブラハムのね、羊飼いたちとロトの羊飼いたちが喧嘩して分かりました。 Babalikan natin na si Lot at yung mga shepherd ni Abraham, ilang beses na sila nag-away. だけど、ロトがね、やっぱりアブラハムのところに、ね、戻っていこう、ね、やり直すことができたはずです。 No, makikita natin na meron pa siyang chance na siya ay bumalik kay Abraham, hingin ng tawad, at simulan na naman yung panibago na kasama sa buhay. このソドムの町は罪深いからやっぱり向こうに行こう、もう一回アブラハムのところに行こう、やり直すことができました。 Marami rin siyang mga pagkakataon na galing sa Sodom, pwede siyang bumalik kay Abraham at pagpanimula sa kanyang buhay. それでもね、ロトがね、戻らなかったので、今度はエラムという王様を連れてきて戦争を起こしてね、ソドムとゴモラ全部の町を連れ去り、ロトの家族も全部ねキッドナップされていきましたけれども、アブラハムがロトをね取り返しました。 However, hindi ginawa ni Lot yun. Bagkus nanirahan pa rin siya doon hanggang sa nangyari yung digmaan na kung saan si Lot ay nabihag din siya at dinala ng leader ng lugar sa Elam. At ang ginawa ni Abraham, ito'y marinig niya, pinuntahan niya si Lot, sinalakay niya yung mga nakabihag sa kanya at siya ay pinaging gaya. これでついにね、ロトはね、もう一回アブラハムのところに戻るぞと思って聖書を読むと戻らないんですね。彼 So normally, pag ganun mga stance na, si Lot dapat nagbago na siya, iwanan na niya yung lugar, magsisisi, babalik siya kay Abraham. But hindi po natin nakita sa Biblia na nasusulat yung ganung pangyayari. ね、ロトがもう全然ね、もうそういうふうにしないので、ついに、ね、神の御使いがロトのところにやってきました。 Then, since hindi niya ginawa yun, sa pangatlo, yung mismong anghel ng Panginoon ang pumunta na sa lugar ni Lot. そしてこの御使いはね、ロトに言ったんですね。もうこの町はあまりにも罪深い。だからこのソドムとゴモラを神様は滅ぼします。 So ang sabi ng angel nung kay Lot para bigyan sila ng word, this place is a sinful place. Ano pa? Ito'y hahatulan na ng Panginoong Diyos. そしてね、このように言いました。創世記19章の20節。ね、そうですね。ちょっと前、その前、17節。御使いはこう言いました。命がけで逃げなさい。後ろを振り返ってはいけない。この低地のどこででも立ち止まってはならない。山に逃げなさい。さもないと滅ぼされてしまう。 Ito yung sabi ng anghel, as soon as they had brought them out, one of them said, flee for your lives. Don't look back and don't stop anywhere in the plain. Flee to the mountains and you will be swept away. もうね、急いで逃げないと時間がない。もう神の裁きがやってきて、この町全部が滅ぼされますよ。ね、あなたはね、立ち止まらないで、あそこにある山まで行きなさい。それでないとあなたは滅んで死んでしまう。御使いが言ったんですね。 So ang sinabi ng anghel sa kanila, huwag kayong titigil. Mula sa lugar na ito, kayo tumakas, tumakbo kayo na mabilis, umakyat kayo doon sa bundok na kung saan kayo maliligtas. Huwag kayong lilingon. Yun ang bilin ng anghel. そしたらですね、ロトは何と言いました。 So anong sagot ni Lot sa kanya? 次の。ご覧くだ
ださい、あそこの町は逃れるのに小さいのです。しかもあんなに小さいのです。どうかあそこに逃げさせてください。 Ang sagot ni Lot ito, look, here is a town near enough to run to, and it is small, let me flee to it. It is very small, isn't it? Then my life will despair. わかりますか？ね、ロトは本当に聞き従わない不従順な人です。 Alam natin dito na kung gaano ka-disobedient si Lot, kahit na sabihin sa kanya gawin niya to, hindi niya pa rin sinusunod. ちょっともう一個前に戻ってくれ。17。 Babalik tayo sa isang slide. 神様は何と言ったでしょう？ Ano sabi ng Diyos dito? この低地、低い土地で立ち止まってはいけない。山に逃げなさいって言ったんです。 Ang sabi dito, huwag kayong titigil kahit saan man dito sa patag na lugar. Bagkus kayo tumakbo at umakyat doon sa bundok. それどういう意味ですか？ Anong ibig sabihin nito? 救われた後もソドムやゴモラと同じような場所で生きていってはいけない。神様のもとに行って生活しなさいということ。 So, ibig sabihin na after na kayo'y maligtas, hindi kayo pwedeng manirahan ulit sa lugar na kung saan kayo namumuhay. Bagkus, umakyat kayo sa bundok na kung saan naroon ang Diyos na makakasama niyo sa panibagong buhay. ね、ソドムとゴモラで、ね、ダメだったら悔い改めます。だけどまた似たような町に行って場所を移すだけではそこには救いがないっていうこと。 Hindi po pwede yun na tayo niligtas din sa Sodom and Gomorrah. Ano pa okay natin pamuhay? So, ang gagawin natin, dahil tayo naligtas, babalik ka rin doon sa katulad din ng Sodom and Gomorrah na lugar. Hindi po ganun ang 聖書ではいつもですね、高い山っていうのは神様の臨在を表しています。 In the Bible, pag sinabi lagi na high mountain, ito po yung nagre-represent ng presence ng ating Panginoon Diyos. 場所をただ移すんではなくて、神のもとに行かなければ結局救われないっていうことなんです。 So this is not just a place na sinasabing puntahan mo, but pupunta ka doon sa lugar na kung saan nandun ang presensya ng Panginoon para ikaw ay maligtas. なのにロトはですね、いやいや山までなんて行けません。あそこの町に行かせてください。そうやってもうまたね、言うことをそのまま従わないんです、ね。 Ito yung sinasabi ng Panginoon sa kanya. Pero ano sagot mo doon? Hindi ako pupunta doon. Pwede bang dito na lang ako? Pwede bang ito na lang? Dito mo ako iligtas. Ibig sabihin, hindi pa rin siya sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. もう子供をしつけてるといつもこういうことが起こります。 So, nangyayari ito pag sa mga bata kung minsan ginagawa sa sabihin natin, hindi pa rin nila sinusunod. 部屋を片付けてからね、テレビを見なさい。 Lagi natin sinasabi, o sige, linisin mo muna yung kwarto mo, then after that, makakapanood ka ng TV. ね、勉強をしてからね、ゲームをやっていい。 Okay, pwede ka manood ng TV, pero mag-aral ka muna. So, pagkatapos mag-aral, hindi ka na manood ng TV. だけどね、子供はね、いやもう学校から帰ってきたばっかりで疲れてるから今最初にゲームをやってから後で勉強するよ。 However, alam natin kung anong ginagawa ng mga kabataan. Sagot lang nila, pagod ako galing sa eskwela. So, pwede bang maglaro muna ako ng game bago ako mag-aaral? ね、ゲームをやらせたらどうなるでしょう。 So, pag pinayagan mo siya na mag-game muna, ano mangyayari? ゲームで疲れたからもう勉強する気力が起こんない。 Sunod na, pagod na siya sa kanyang game. So, hindi na siya ngayon mag-aaral kasi pagod na siya. 同じです。 So, the same din po yun kung i-apply natin 言っ sa た通りに従わなかったら結局ね、最後まで従えないんです。 if we will not follow or be obedient kung anong ibinigay sa atin, hanggang sa huling sandali, hindi rin po natin yung masusundan. ね、見つかりはね、ロトの性格よく知ってました。 So, alam ng angel kung anong karakter nila. 立ち止まっちゃいけない、後ろを振り返っちゃいけない、まっすぐ走って逃げなさい。 Ang sabi dito is, huwag kayong lilingon. Tumakbo kayo ng mabilis doon sa lugar na sinasabi ko sa inyo. これね、不従順な人に対する警告です。 So, this is just a warning para sa mga disobedient person. 今日も、ね、ソドムの中で暮らしているクリスチャンたちがいます。 So, even today, there's a lot of Christian, they are living in this Sodom and Gomorrah. 神が言ってることは何でしょうか。 Ano ba yung sinasabi ng Panginoong Diyos sa kanila? 急いでそこから逃げなさい。 Fast. Mabilis, umalis kayo para tumakas sa lugar na yan. ソドムから逃げてゴモラの町に行っちゃいけない。 Pagka kayo umalis na, huwag kayong babalik doon sa lugar na yon. ゴモラからまた同じような町に逃げてはいけない。 Huwag din kayong pupunta sa isang lugar na similar doon sa Sodom and Gomorrah na inyong pinagmulan. もしあなたがいつも振り返っているなら、いつかまたそこに戻ってください。 Ang reason kung bakit hindi ka dapat lumingon, eh dahil pag nilingon mo yon, ito'y babalik-balikan mo at maalala at hanapin mo pa rin sa iyong buhay. 振り向かずに神の山へ逃げなさい。 Ang sabi rito is dumirekta kayo, tumakbo
Huwag kayong lilingon papunta doon sa bundok ng Panginoon. しかしロトは不従順の家に神の山に逃げ込みませんでした。 But, anong nangyari kay Lot? Dahil same disobedient, hindi siya ngayon nakatakas papunta sa bundok Cycle, na yes. sinasabi ng Panginoon. 信仰を覆う、信仰を覆ってしまう最後の原因、要因は何ですか？ Last cause kung bakit nakukuveran yung ating それはですね、十字架抜きの信仰です。 So this is the faith without the cross. ロトはですね、アブラハムと争った時も、ね、エラムの王から救い出された時も、ね、ソドムから救い出された時も、聖書を読むと、一回もね、ごめんなさいと悔い改めてます。 Titignan natin yung karakter ni Lot dito Mula nung siya ay nakipag-away doon sa mga shepherd ni Abraham, hanggang siya ay niligtas siya ni Abraham mula sa pagkakabihag, hanggang sa kanyang pagkatakas mula sa Sodom and Gomorrah, even one time, hindi siya humingi ng tawad. Walang nasusulat na nag-repent si Lot. 彼は神様を知っていました。 Alam din niya, kilala niya ang Panginoong Diyos. 神様の祝福も味わっていました。 Nasubukan din niya, na-receive din niya yung pagpapala ng Panginoong Diyos. 神様の救いも経験しました。 He experienced also yung salvation ng Panginoong Diyos. だけど彼は悔い改めるということを経験してないんです。 But he was not able to experience yung sinasabing repentance, yung pagre-repent sa kanyang buhay. 悔い改めのない信仰っていうのがあります。 Merong faith without repentance. これがね、今の今日のクリスチャンの問題です。 So this is the problem of our present Christians. 今日の教会の一番の弱点はですね、キリストの恵み、キリストの祝福、繁栄、成功、たくさんいいもの、ポジティブなことを宣伝しますけれども、十字架、悔い改め、罪、裁き、それをね、あまり強調しない。 The weakness of some churches now is yun po yung hindi ibinabahagi yung cross, hindi binabahagi yung salvation, hindi binabahagi yung repentance ng ating Panginoon na Jesucristo. Bagkos ang laging nahayag nila, yung pera, kaluwalhatian, honor, glory, lahat ng mga bagay-bagay na ikabubuti ng tao, yun lang ang lagi nilang ibinabahagi sa mga mananampalataya. 十字架の、悔い改めを知らない信仰っていうのはですね、十字架の許し、十字架の救いっていうものを経験していません。 For those Christian na, sabihin natin, walang repentance na faith, ito po yung mga Christian na hindi naranasan yung cross o yung kapatawaran na ibinigay sa kanila ng cross. そういう人ですね、教会来なさい、クリスチャンになると病気が癒されますよ。 Ito yung mga Christian na kung saan ay lagi nakakagaw, sige, pag pumunta ka ng church, kung ikaw ay may sakit, gagaling ka. 祈りが聞かれて、ビジネスが成功しますよ。 Punta ka rito sa church na to dahil pag ikaw ay nag-pray, ang iyong business ay magiging successful. もうリッチになって幸せな生活しますよ。 So pag ikaw ay umaman, of course, magiging happy ka sa buhay mo. 確かに神様はね、そういう、恵みの性質を持っています。 Of course, our God is meron talagang grace. Kasama yon na lagi niyang ibinibigay sa kanyang pananampalataya. だけどそれはですね、もうショートカットクリスチャンですね。 However, these are Christians na mahilig sa shortcut. 十字架の道を行ってないので、彼は十字架を知りません。 They don't want to go to the cross o yung road papunta sa cross, kaya hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng cross, anong kalagahan ng cross. そういう人はクリスチャンになるとどうなるでしょう。 So, pag ikaw naging Christian, kagaya nun, ano sa palagay mo, anong nangyayari sa'yo? 祝福とか恵みが来たときは、クリスチャンになってよかった、神様を信じますって言いますね。 So, siguro, pag since na-receive mo yung blessing, na-receive mo yung lahat ng mga pagpapala sa Panginoon, marami ako ngayon, mayaman ako, kaya ako ngayon naging Kristiyano, pasayang Kristiyano. だけど、神様は、聖霊様です。聖霊様っていうのはですね、クリスチャンになっていくと、だんだん私たちの罪を教えてくれるんですね。 However, alam natin kung ano papel ng Holy Spirit. Once we become a Christian, siya na yung nag-highlight o tinuturo niya yung mga unti-unting kasalanan sa ating buhay. Joel, 愛してるよ。 So sabihin ng Panginoon, bilang mahal kita, Joel. 私はね、あなたを祝福したいよ。 So I want to bless you. だけど、ここにちょっと罪がある。 However, mayroong kasalanan na naiwan. 悔い改めてこの罪捨てなさい。 So kailangan mo mag-repent, humingi ng tawad sa kasalanan. だけど、十字架知らないのでね、罪を指摘されると怒ります。 However, since hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng cross,
Pag once na pinimpoint mo yung kasalanan ko, magagalit kagad ako. 愛してるから教えてあげる。あなたここの罪、これを捨てないとダメだよ。 So, since mahal kita, kaya sinasabihan kita ng ganyan. Kaya kinakailangan yung kasalanan na nasa iyo, alisin mo na yan, humingi mo ng tawad. 十字架を知らないので、悔い改めません。 So, since I don't know yung cross, hindi ko ako 自 magre-repent. 分の罪を認めません。 Hindi ko rin ina-accept yung mga nagagawa kong kasalanan. 神様のね、その声を聞きたくあります。 Ayaw ko rin pakinggan yung boses ng Panginoon Diyos. 最終的には神様を拒絶して神様から離れてしまう。 Kahuli-hulihan is parang kinokontrol ko na ayaw ko nang pakinggan ng Diyos. Ang tendency is lalayo na ako sa presensya ng Panginoon Diyos. ロトはですね、一度も悔い改めませんでした。 Si Lot, kung titignan natin ang kanyang buhay, even one time, hindi po siya nakitaan ng pagsisisi. 彼の最後はどうなったでしょう。 So, for the last moment of his life, ano kaya ang nangyari sa kanya? ロトはツォアルを出て、これツォアルっていうのはそこの町に行きたいって言ったその町ですね。そのツォアルを出て2人の娘と一緒に住んだ。彼はツォアルに住むのを恐れたからで、彼は2人の娘と一緒にホラー穴の中に住んだ。 Tignan natin yung Zoar na sinasabi ito, yung lugar na kung saan ito yung gusto niyang tingnan, gusto niyang tirhan. Sabi dito, Lot and his two daughters left Zoar and settled in the mountains, for he was afraid to stay in Zoar. He and his two daughters lived in a cave. ロトが救われたのはアブラハムの取りなしの祈りのおかげでした。 Naligtas si Lot dahil sa pag-intercede ni Abraham. しかし彼は救われた後、アブラハムのところに戻らないで、ホラー穴の中に住んだ。 But although siya naligtas na, hindi man lang siya bumalik doon kay Abraham. But anong ginawa niya? Dito siya nanirahan sa Zoar. ついに彼は、ね、信仰だけではなくて、彼自身を神様の前で覆ってしまいました。 So kung titignan natin, hindi lang niya tinanggal ang kanyang panampalataya sa Diyos, bagkus tinakpan din niya yung kanyang sarili at lumayo siya sa harapan ng presensya ng Diyos. このアブラハムとロトの人生は大きく結末が違います。 So kung titignan natin yung end ng buhay ni Abraham at sa Lot, may napakalaking pagkakaiba. 彼らは一緒に、ね、波乱から出てきて一緒にカナンまで来ました。 So titignan natin, they left or together. Pumunta rin sila sa Haran together. 同じ神を信じていまし So they believe also the same God. た。同じスタートをしました。 Nag-start sila halos iisang panahon din. 同じ信仰の旅をしまし Same din sila nag-travel using yung faith. た。しかし彼らの結果はどのぐらい違うでしょう。 But anong pagkakaiba ng resulta ng kanilang buhay? アブラハムからはイスラエルが生まれていきました。 From Abraham, nangyari pinanganak si Israel. そのイスラエルからキリストメシアが生まれました。 From Israel, ipinanganak ni Kristo. そして今日も星の数ほどのクリスチャンが、ね、今も生まれ続けている。 And even today, makikita natin kasi dami ng bituin sa kalangitan. Ganon din po karami ang mananampalatayang ipinanganak. これが彼の信仰が生み出した結果です。 So this is the result kung saan ipinanganak yung kanyang pananampalataya. しかしじゃあロトは何を生み出したでしょう。 But for Lot, ano ba ang nangyari sa kanyang buhay? ロトはですね、この2人の娘と近親相関をして、この娘たちと子供を作りました。 Alam natin kung ano nangyari sa buhay ni Lot. Yung kanyang dalawang anak na dalaga, parang namuhay sila ng incest na pinagbabawal yun eh. Doon na sikreto ang ginawa nila, pero nagkaroon siya ng anak sa kanyang sariling anak. そしてこの娘たちからですね、モアブ人とアラム人が生まれてきまし And from the two daughters, ipinanganak yung Moab. Arabites. た。このモアブ人というのはですね、バールベオルという神を拝んだ種族。 Yung Moab, yung mga Moabites, they worship yung Baal. ね、バールは有名ですね。イスラエルの民たちがカナンに来た時、みんなバールを拝んでましたね。 Baal is a famous god. Alam natin na during the trip yung travel ng Israelites, napasama rin ito sa religion nila. このバールの神というのはですね、大きな木の下でね、男女が姦淫の罪を犯したら雨を降らせるという、そういうね、乱れた、汚れた神様です。 So the god of Baal is sabihin na natin is a sinful god na kung saan merong isang malaking puno na for them para mag-pray para umulan, kailangan magkaroon ka ng adultery. Ibig sabihin sex doon sa puno na yon na kailangan kasalanan. Adultery, alam na natin yun, ang ginagawa dun sa ilalim ng puno para madinig yung kanilang prayer. だからね、
モアブ人もカナン人も、ね、そういうふうに信じているので、雨が欲しいとき、ね、そして収穫が欲しいときには、姦淫の罪ですと、他の奥さん、他の旦那さんとですね、その木の下で姦淫を犯して、ね、神様を礼拝する。その So よう yung な mga Moabites, ang ginagawa nila for them para marinig ang kanilang prayer. For example, humingi sila ng ulan, so tinatawag nila yung mga asawa ng iba't ibang mga may asawa na, then they committed yung adultery under doon sa puno na yun. ね、アモン人というのはモレクという神を拝んでいるんです。モレク。Yung Ammon is they worship yung Molech God of Molech. このモレクという神はですね、自分を礼拝する者たちに赤ちゃんとか子供とかの命を捧げることを要求す For る神。 Molech, the God demands na during worship, yung anak nila na bata ay kailangan i-offer as a sacrifice. 彼らはですね、神様に願いを聞いてもらうときに赤ちゃんを捧げて赤ちゃんを殺します。 So for those believers of Molech, for them, para mapakinggan yung kanilang mga prayer, they have to offer yung kanilang mga anak as a living 火 sacrifice. をいっぱい燃やしてですね、自分たちの子供たちを火の中に入れる。 Ginagawa nila is gumagawa sila ng kubot at nilalagay nila yung bata sa loob ng kubot para i-sacrifice. ロトの子孫たちが、ね、最後に信じた神というのはこのような神でした。 So this is the descendants of Lot, na kung saan ito yung God na wino-worship ng lahat ng kanyang mga descendants. このモアブ人たちはですね、アラノでモーセたちが来た時に、ね、モアブの娘たちがイスラエルの、ね、男の人たちを誘惑して姦淫を起こさせ、1日に2万4千人が死んだ、そのような人たちです。 Alam natin kung paano nangyari during the travel ng Israelites kasama si Moses, nung nasa wilderness na sila, yung mga anak ng mga Moabites na to, they tempted yung mga Israelites, they commit adultery, then in one day, 12,000 na mga Israelites ang namatay dahil sa pagkakasala. イスラエルの歴史上最悪の姦淫の罪を So, 犯させた。 in the history of Israelites, ito yung pinaka-worst sin, experience na nangyari sa kanila as a result of adultery. 彼らがイスラエルに住むようになった時、モアブ人とアラブ人たちは常にイスラエルを攻撃しました。 So, ganun din nangyari nung kasama rin ng namumuhay ng Israelites, inattack din sila ng mga Moabites. ソロモンはですね、モアブ人と、ね、アナク人の妻をめとって彼女たちのために礼拝堂を作ったと書いてます。 So, even Solomon's time, nasusulat din yun na isa sa naging asawa niya is from Ammonites at saka yung mga Molech. Ang ginawa din niya ng altar para dun sa kanyang mga asawa. そのせいでイスラエルが南と北に分かれました。 So, because of this, nahiwalay po yung north part ng Israelites sa south. なぜ神様がそこまで起こったか皆さん分かりますよね。 So, alam na natin kung bakit nangyari yung ganitong bagay. 会員の神の礼拝堂を作り、赤ちゃんの生贄を、ね、捧げる礼拝堂をソロモン作ったんです。 Sumaita lang kung gaano kagalit ang Panginoong Diyos sa mga Moabites at inutusan niya patayin lahat ito dahil sa ginawa niya na pagkakasala, adultery at yung sacrifice ng mga bata, yung mga kids. このようにアブラハムとロトは同じ信仰のスタートをしましたけれども、彼らの生み出した結末は全く正反対のものです。 Kung titignan natin, they depart same. Si Abraham at si Lot, hawak ang panampalataya. But at the end, titignan natin kung ano naging resulta ng kanilang buhay. Totally different. この2人からですね、学べることがあります。 So we have two lessons that we will learn from this この person. 大きな違いをもたらしたのはなぜですか？ Ano ba yung pagkakaiba yung sinasabi kung dalawang pagkakaiba na resulta sa kanilang buhay? それはですね、彼らの人生を見るとき、アブラハムはもらった祝福を人のために使い、人のために取り出していく、そのような、ね、人を祝福するために、ね、自分の祝福を使う人でした。 So titignan natin yung lesson sa dalawa na to is for Abraham, yung blessing na kanyang na-receive, hindi na niya tinigil sa kanyang sarili. But yung blessing na yon, nireceive niya para ito ay kanyang spread sa iba. しかし、ロトを見ると、いつも自分の祝福ばかり求め、人の祝福を願わない。 But si Lot kakaiba. He will demand lagi yung blessing para sa kanya at ito'y gagamitin na niya para sa kanyang sarili. At hindi niya man lang pinalangin o hiningi na yung blessing na yun ay may bahagi rin niya sa iba. もう一つ特徴がある。 Meron pang isa, may isa pang pagkakaiba rito. 2人とも、ね、失敗を犯し、2人とも弱い普通の人でした。 Kung titignan natin silang dalawang parehas, nagkasala. Parehas din silang may weakness sa kanilang buhay. しかし人生の方向を決定的に違うふうにさせたのは何でしょう？
Ano ba yung nagkakaiba para magdesisyon at maging kaiba rin ang direksyon ng kanilang buhay? それは従順と不従順です。 Ito yung obedience at saka yung disobedience. 失敗した時にアブラハムはすぐに神様に言われると、ね、神様に従って神様についていきました。 Abraham, every time na he failed, anong ginagawa niya? Pag siya yung advice ng Panginoon Diyos, sinusunod niya at ito siya nagsisisi at sinusunod niya kung ano ang sinasabi sa kanya ng Panginoon Diyos. Obedience ね、従順な心っていうのは神様に従っていき、神様のゴールに到達します。 The obedient heart is laging sumusunod kung ano sabihin sa kanya ng Panginoon. Kung anong ibig sabihin nito, sinusundan niya rin ito. しかしロトはですね、神様がせっかく言ってくれても、いや、あの山じゃなくこっちがいい。いや、アブラハムとこっちの場所じゃなくて、あっちの潤ってる地がいい。いつも神様に素直に従いません。 But for Lot, kung titignan natin, hindi siya naging obedient kailanman. Every time siya nagkakasala o nagkakaroon ng failure, ang sinusunod niya yung sarili. Instead na sundin niya kung ano ibinibigay sa kanya ng Panginoon, sinusunod niya kung ano ang kanya nagugustuhan. 神様に不従順な人は神様の導くところには到達できます。 For those person na disobedient sa kalooban ng Diyos, hindi po siya makakarating dun sa lugar na kung saan dapat siya ay pupunta. 聖書にはこういうふうに書いてます。 Ito yung nasusulat sa Biblia. 第2コリントの3章15節16節。彼らの心には覆いがかかっているのです。しかし人が主に向くなら、その覆いが取り除かれ Sabi る。 dito, a veil covers their hearts, but whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. 不従順な人の心には覆いがかけられています。 Yung, for those disobedience, ay lagi rin may mark dumarating sa kanila. しかし神は憐れみ深い方で、そのような人でも神に向くなら、その覆いが取り除かれます。 So, kahit na itong disobedient na tao ay natatakpan kapag sila nagbalik loob sa Panginoon dahil sa awa ng Panginoon, ito'y natatanggal at sila ngayon ay nakapagpabalik loob sa Panginoon. 私たちもいつも神様に従えるわけではありませんね。 So tayo din po, hindi lahat ng oras tayo nagiging obedient sa Panginoon Diyos. そして私たちもいろんなね、心にね、部屋があって、ある場所には心に覆いがかかっています。 And even in our heart, maraming mga lugar o room na kung saan is natatakpan din po ito ng veil. しかし聖霊様が、ね、そこの部屋、ここの覆いを取り除けなさい。そのように言われたとき、神に向くなら、私たちの心から覆いが取り除けられ、私たちは神の御顔を見ることができます。 But when the Holy Spirit speaks to us, alisin mo to, pag ito'y susundin mo, pag ito'y sinunod mo, ito'y matatanggal. Ikaw ngayon ay makakita mo ulit. Masusundan mo rin ang lugar na kung saan niloloob ng Panginoon para sa iyo. じゃあ、一緒に祈りましょう。 Okay, tayo po'y tumayo, tayo po'y mananalangin. 本当に私たちが神様に従順に従って、そして祝福をいただくだけではなく、祝福を流す器となるように神様に祈り求めていきましょう。 Let us pray to God na nawa tayo ay maging obedient sa Kanya sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, lahat ng Kanyang sabihin na ating susunod. Kailanman tayo ay magkasala, kailanman na matakpan ating puso, tayo ay magsisi, tayo magbalik loob sa Kanya. ハレルヤ、愛する主よ、 Pinamahal natin Diyos. 私たちはあなたからの祝福、恵みをたくさん欲しいです。 Marami pong mga blessing, Lord, ang gusto namin na hingin. Nais namin ibigay niyo sa amin. しかし同時に私たちがそれを惜しみなく人々に与えるものと私たちを作り変えてください。 Dalangin namin ni Diyos na nawa, itong aming mga hangalan ng pagpapala ay huwag para sa amin, kundi ibigay niyo sa amin para ito ay may bigay din namin sa ibang tao. 豊かにまくものは豊かに刈り取ると書いてます。 Nasusulat po na kung marami kaming tatanim, marami po kaming aanihin. 神は喜んで捧げるものを愛してくださると書いてます。 Nasusulat din po na lahat ng aming may binibigay, tulad nga po, ito inyong kinagagalaan. 私たちが持っているもので神様からいただかなかったものは一つもありません。 Walang mga bagay na meron kami Diyos na hindi nagmula sa inyo. 神様からいただいたのだとしたら私たちも喜んでそれを捧げていくことができます。 Tulungan din po ninyo kami na nawag yung binigay sa amin ay amin ditong maibigay na sa ganun ikaw ay magbigyan ng kalituran.
ただ自分の祝福だけではなくて、人々の祝福のために私の人生を用いてください。 Lord, use our life that we will receive that blessing not only for us, but Lord, those blessing din nawa may bahagi magamit namin sa ibang tao. そして私たちがもしあなたに語られるとき、あなたに導かれるとき、いつも「はい主よ、私はここにおります」と言って従順に従うものにさせてください。 Lord, build us, change us to be a person become obedient, that every time natawagin nyo kami, ang sagot namin, Lord, here we are, and we will follow you, we will obey you. 私たちの堅くなな心、覆われている心、それを本当に柔らかくし、心の覆いを取り除けてください。 Lord, change our heart. Kaya ang matigas na puso nawa ito yung panambutin. Yung Lord, aming puso na natatakpan ng iba't ibang hangarin, ito yung alisin. At ito yung linisin. イエス・キリストの皆によってお願いします。 This is our prayer to you, Lord, in Jesus' name. アメン。それでは、中間的な動画を一緒に賛美しましょう。Thank you, God. Thank you for your love.